narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Babaeng bumalik umano sa nasunog na bahay sa Damayang Lagi sa Quezon City. Patay. 6 na katutubo. Patay. 3 nawawala sa pagtaob ng bangka sa Zambales. Mga biktima pauwi na sana matapos magpabakuna sa Barangay Health Center. Mga LGU sa Metro Manila at Karatig Lalawigan nagsuspende ng klase dahil sa sama ng panahon. Maulang weekend. Asahan ayon sa Pag-asa. Higit sa 200 tauhan at opisyal iniimbestigahan sa slot for sale sa Bureau of Fire Protection. Deputy Regional Director nirelieve. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, makakaharap ang Jordan para sa 4th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Roster ng Pilipinas nasasabak sa Asian Games, inanunsyo na. At sa showbiz pattern, Alex Gonzaga, isinilang na ang kanilang baby boy ni Mikey Morada. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, nauwi sa trahedya ang sanay pauwi ng mga katutubo matapos magpabakuna sa health center sa Zambales. Iyan ay matapos tumaob ang sinasakyang bangka na ikinasawi ng 5 katutubo habang 3 naman ang nawawala. Una sa balita, si Danny Kumilang. Ipinagpapatuloy ngayon ng mga rescuer ang puspusang paghahanap sa 3 pang nawawala matapos tumaob ang isang demotor na bangka na sinasakyan ng mga biktima na pawang katutubo sa Mapanuepe Lake sa Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales. Sa 13 sakay ng bangka kahapon, napag-alaman nga na pawang ito'y mga katutubo, 6 ang kumpirmadong nasawi, kabilang nga ang 3 matatanda at 3 bata, habang 4 naman ang nakaligtas sa naturang trahedya kahapon. Ayon sa paunang ulat, patungo ang mga biktima sa sitio Lumibaw mula sa Buhawin proper nang mangyari ang trahedya bandang alas 4:40 ng hapon kahapon. Na itinigil lang nila ang paghanap sa 3 mga biktima 6:45 na kagabi dahil na rin sa masamang panahon. Galing umano ang mga sakay ng bangka sa Barangay Center matapos magpabakuna at dumalo sa pulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Pinaniniwala namang isa sa mga dahilan ng pagtaob ng bangka at paglubog ang posibleng sobrang pagpapasakay sa bangka nito, bagamat patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Kabilang sa 3 pinaghahanap ngayon, ang isang 5 taong gulang, isang 12 anyos at isang buntis. Umaasa naman ang kanilang mga pamilya na matatagpuan na ang 3 ngayong araw sa malawakang search and rescue operation na isasagawa sa mga biktima sa lawa sa lugar. Habang hawak na ng mga otoridad ang operator ng bangka at maharap ito sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng face-to-face classes ang maraming lugar sa Metro Manila at iba pang lalawigan ngayong araw, August 28, dahil sa inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ang lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Quezon City, Marikina, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Las Piñas. Suspendido rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Cavite, kabilang ang Tanza, Rosario, Naik, habang limitado sa ilang antas ang suspensyon sa Indang. May mga suspension din sa Benguet, Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Sa mga lugar na nakapagdeklara ng suspensyon, pinapayagan ang pag-shift sa alternative delivery mode alinsunod sa ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan at paaralan.
Natanggal na sa pwesto ang Deputy Regional Director ng Bureau of Fire Protection o BFP Calabarzon. Sa gitna ito ng pagsiwalat ng naarestong personnel sa Pampanga, nakasabwat umano ito sa slot for sale scheme sa loob ng BFP. Ang pinakahuling detalye babalita ni Edniel Parosa. Sinibak sa pwesto ang Deputy Regional Director for Administration o DRDA ng Bureau of Fire Protection sa Calabarzon. Ito'y matapos siyang ikanta ng BFP personnel na naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa isang entrapment sa Pampanga bilang kasabwat umano sa slot for sale scheme o modus ng bentahan ng posisyon papasok sa kawanihan. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na isinailalim na rin ng mataas na opisyal sa restricted duty habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit maliban sa DRDA, inanunsyo ni Remulla na iniimbestigahan na rin ng otoridad ang nasa 200 personnel ng BFP. Kabilang sa mga ito, ang lahat ng regional director sa buong bansa. Lahat ng opisyal ng BFP, oras na kayo ngayon, at umanin kayo, o habulin namin kayo hanggang matapos ang karilyo. Ang imbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na kung sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong ko yung lahat natanggal sa servisyo. Batay sa pulisya, aabot sa 100 hanggang 800,000 piso ang hinuhutot ng mga sangkot sa slot for sale mula sa mga aplikante sa BFP. Karaniwan nilang nakukontak ang mga ito sa Facebook pagkapaskil ng kanilang pangalan sa social media. Pangungunahan ng PNP-CIDG ang investigasyon sa tinawag ni Remulla na Web of Corruption. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailangan ng dumaan sa age verification ng mga maglalaro ng sikat na Roblox gamit ang kanilang National ID. Ayon yan mismo mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Matapos ang naging pagpupulong sa mga kinatawan ng Roblox tungkol sa child safety measures. Magbabalita si Kyle Bulias. Gagamitin na ang Philippine National ID para sa age at user verification sa larong Roblox. Ito ang ibinalita ni Secretary Henry Aguda matapos ang pakikipagpulong ng Department of Information and Communications Technology at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pamunuan ng Roblox Corporation at Meta Executive sa Singapore. Kabilang sa mga tinalakay ang iba't ibang child safety measures, parental control at pagbubura ng mga violenteng content sa mga nabanggit na platform. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Aguda na naging mabilis lamang ang pulong nila sa Roblox dahil handang-handa umano sila makipagtulungan sa Pilipinas. Pero pagdating sa Meta, naging mahaba umano ngunit makabuluhan ang talakayan na nagmistulaan niyang isang workshop. Samantala kinilala naman ng Meta ang mga inilatag na reforma ng Pilipinas kaugnay ng iba't ibang proteksyon online para sa mga kabataan. Kabilang narito ang paglilimita sa screen time sa Facebook sa gitna ng school days at pagre-regulate ng mga content na makikita sa naturang platform. Yung mga hinihingi po natin na reforma, sabi ni Facebook, we hear you, we acknowledge the gaps, and we will do better. Katunying, hindi ko naman sila kinagalitan. Sabi ko nga, this is in the spirit of collaboration and mutual assistance. Para bang help us, help you. Kasi sabi ko nga sa kanila, medyo kailangan yung baguhin yung imahe ng Meta. Sabi naman nila, oo, we acknowledge. Maganda si Meta, maraming nagnenegosyo dyan, maraming nakaka-connect. Pero yung mga content ba na nakakasakit, medyo nakakabastos, hindi totoo, lahat yan, sabi nila, pagsisikapan na po natin. Bagamat may dala na umanong draft ang Pilipinas para sa Memorandum of Understanding, kailangan muli nila itong ayusin bago lagdaan. Sabi ni Aguda, ang pamunuan naman ng Meta ang lilipad patungo dito sa Pilipinas kung saan lalagdaan ang MOU. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news sa mga motorista matapos ang serye ng price increase, nagmumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba ng hanggang 4 pesos ang kada litro ng diesel at kerosene. Habang hanggang piso naman ang nagbabadyang rollback sa kada litro ng gasolina. Batay ang pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Higit 6 na piso ang itinaas ng diesel at kerosene itong mga nakaraang linggo, habang higit 3 piso sa gasolina. Nagbukas naman sa pinakamababa ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw ng Biyernes. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang trading sa 62 pesos and 5 na siyang pinakamababa na sa kasaysayan. Kahapon nagsara ang palitan sa 61,888 kada $1 nangangahulugan yan ng posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang produkto na inaangkat ng Pilipinas, habang makikinabang naman ang mga pamilya ng overseas Filipino worker na dolyar ang ipinapadala sa kanilang kaanak. Muling magpapasaya ng Pinoy fans ang Phil-Am singer na si Bruno Mars next year. At Manila concert ng rapper na si Post Malone sa susunod na buwan, inanunsyong hindi natuloy. Narito ang report ni Showbiz Angel. Good news, hooligans! Dahil magbabalik Pinas next year si Bruno Mars. Ang Phil-Am singer dadalhin ang The Romantic Tour sa May 15 and 16 sa Philippine Arena sa Bulacan. Special guest ng Risk It All hitmaker si Anderson .Paak. Kung matatandaan, June 2023 nang huling nag-perform sa bansa ang Grammy-winning artist. Samantala, kung si Bruno next year, ang sanay Manila concert naman ng American singer-rapper na si Post Malone next month ay postponed. Ito ang inanunsyo ng Live Nation Philippines. Hindi na idinatali kung ano ang rason ng naturang postponement sa concert na sana'y gaganapin sa September 29, ngunit tiniyak ng local concert promoter na makakatanggap ng full refund ang mga nakabili na ng ticket. 2023 pa nang huling nag-concert sa Pinas si Post Malone bilang bahagi naman ng kanyang If You All Weren't Here, I'd Be Crying World Tour. Narito mga balitang dapat ninyong abangan: budget deliberation at impeachment trial pagsasabayin ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. At sa MBC TV Global, isang Pinay-registered nurse sa Amerika, bakit nga ba ikinulong ng ICE? Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay na ng matagpuan ng isang 25 anyos na babae sa sumiklab na sunog sa Damayang Lagi sa Quezon City. Ayon sa kasintahan ng biktima, bumalik umano ito sa kanilang nasusunog na bahay bago maitalang nawawala. Una sa balita, si Val Gonzalez. Bago mag-alas 10 ng umaga kanina nang matagpuan sa nagkalat na mga debris ng nasunog nilang bahay, ang labi ng nawawalang 25 anyos na babae sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Sa gitna ng malakas na pag-ulan ay nakitang mga labi ng biktima. Sa pahayag sa mga operatiba ng Bureau of Fire Protection ng mismong kasintahan ng biktima, bumalik pa raw ng bahay ang kanyang girlfriend hanggang sa hindi na nila ito makita. Sa unang report na natanggap ni Barangay Administrator Augusto Casillan, tumalon daw ang biktima pero walang makapagsabi kung nasaan na ito. Tumalon dahil nasusunog dito, tumalon daw sa kabila. Tumalon doon sa kabila. Opo. Saan siya galing nung Dito niya siya po. tumalon? Dito po. Dito sa lugar na yan. Etong isa sa mga bahay dyan. Saan siya anong floor siya nang galing? Sa second floor daw po yata. Second floor. Opo. Tumalon siya doon sa Sa kabila. bakanting lote. Anong lagay ho niya ngayon? Yun po ang hinihintay ko, bine-verify namin. 3 oras din ang inabot bago nakita ang labi ng biktima na naideklarang missing. Sa report ng BFP Quezon City Fire Department, aabot sa 10 bahay ang natupok ng apoy na sumiklab bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Humigit kumulang 20 pamilyang nawalan ng bahay. Mga lumang electrical wiring sang isa sa tinitingnang sanhi ng sunog.
May mga report kasi na kahapon pa raw ay may naaamoy ng mga nasusunog na kawad ng kuryente sa lugar. Iniimbestigan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, TZ8 Zona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado ng special elections para sa ika-4 na distrito ng Cavite bukas, Sabado, 29 ng Agosto. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, simula na ngayon ng liquor ban na sakop ang pagbili, pagbebenta at pag-inom ng mga nakakalasing na inumin. Ipinagbabawal na rin ang anumang uri ng pangangampanya kasama ang pamamahagi o pagtanggap ng pagkain, inumin at iba pang bagay na may halaga. Magsisimula ang early voting hours para sa mga senior citizens, persons with disability o PWD at mga buntis alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Samantalang regular voting hours ay magsisimula alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. 5 kandidatong magtutunggali sa natatanging pwesto sa Kamara kabilang si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga, ina ng pinatalsik na Congressman Kiko Barzaga, kasama rin sa lalaban sina Rex Mangubat, Marvin Dupalag, Leisander Ordenes at Jacinto Frani Jr. Pagsasabayin ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang deliberasyon ng Senate Committee on Finance para sa 2027 national budget. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Pinayagan ng liderato ng Senado na magsagawa ng budget hearing kasabay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang Senate Committee on Finance na pinamumulan ni Senator J.B. Ejercito lamang ang pinayagan na sabay na magsagawa ng hearing hinggil sa 7.2 trillion pesos na 2027 proposed national budget. Ang impeachment trial ay sa umaga pa rin ito gagawin at sasabayan ng budget deliberation. Sabi ni Gatchalian, nang inihahanda na ni Senator J.B. ang schedule ay baka sila kapusin. Ayaw naman nilang magkaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. For now is Monday to Wednesday, 3 p.m. onwards. So we will allow the Committee on Finance lang to conduct simultaneous hearings. Hindi so far, umaga pa rin the trial. Umaga pa rin. For now. Unless maging hapon, magiging umaga session, umaga din committee hearings. Yes. Okay. Kasi nung binaplat ni Chairman JV yung schedule, tight talaga very tight So nagwo-worry kami baka hindi umabot by end of the year. Ayaw natin magka-reenacted budget. Una nito ay may balak na ilipat sa hapon ang impeachment trial kay Vice President Duterte para mapabilis. Para sa umaga ang mga senador ay makapagsagawa ng hearing maliban sa budget deliberation ay sa kanilang komite. Dagdag pa ni Gatchalian, isinantabi na nila ang plano nung una na magsagawa ng hearing kahit weekend dahil hindi lang ang mga senador ang kanilang ikinukonsidera kundi lalo na sa mga Senate staff na doble at triple ang kanilang trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCR8 una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Antonio Tino na mayroon pa ring pork barrel sa pondo ng DPWH sa 2027 national budget. Sa kabila raw ito ng pangako ng DPWH na magpapasa ng mga pagbabago sa National Expenditure Program o NEP. Ang iba pang detalye ibabalita ni Milky Rigunan. Nananatili pa rin umano ang pork barrel sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2027. Ito ang babala ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List sa budget hearing ng 2027 budget ng DPWH. Ayon kay Tino, bubusisiin ang General Appropriations Bill sa plenaryo sa Setyembre at inaasahan niya ang mga congressional insertions sa budget ng ahensya. Sabi ni Tino, ito ay sa kabila ng pangako ng DPWH na magsusumite ng institutional amendments sa National Expenditure Program o NEP. Anya, kahit
sinasabi ng DPWH na hindi ito errata kundi amendments pero pareho pa rin ang resulta. Ibig sabihin na mga proyekto na hindi kasama sa NEP ay maisisingit, subject for later release na magre-resulta ng mga delay. Paliwanag ni Tino dahil sa sistema ng errata at insertions at ang standard timeline sa pagpapatayo ay 2 taon o higit pa, maliit man o malaki ang proyekto. Gintitinyo ang pork barrel system ang pangunahing problema sa economic development at delivery of basic services tulad ng pagpapatayo ng mga classrooms. Nangako ang Makabayan Block na masusing bubusisiin ng 2027 budget ng DPWH na nagkakalaga ng 643.95 billion pesos sa sandaling sumalang na sa plenaryo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, kasalukuyan pa rin binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 655 kilometro hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Hindi ito nakikitang tatawid sa kalupaan ng ating bansa at sa halip ay kumikilos patungo sa Taiwan. Posible itong maging ganap na bagyo bukas at tatawaging bagyong Pilandok. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa pero patuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Asahan natin ang malakas na pagulan sa mga lugar ng Bataan, Zambales, Ilocos Region, Central Luzon, Maynila, Calabarzon at Occidental Mindoro. Habang ang iba namang natitirang bahagi ng bansa, gaya ng Palawan, Visayas at Mindanao, ay makararanas ng maulap at kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ngayong weekend, asahan ng tuloy-tuloy na malakas na pagulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon na posibleng mabawasan sa hapon ng Linggo o sa araw ng Lunes. Pinay registered nurse sa Amerika ang kasalukuyang nakapiit sa isang immigration facility sa kabila ng valid ang kanyang mga dokumento habang umakyat na sa mahigit 380 na katao ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring flash flood at mudslide sa border ng Nepal, China. Ang mga balita mula sa ibang dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, umapela tumingi ng tulong ang pamilya ng Filipina registered nurse si Maria naku sa publiko matapos siyang huli at ikulong ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Phoenix, Arizona. Pahayag ng kanyang nobyo na isa ring nurse sa Amerika, valid at registered naman si naku sa kanyang nursing career, ngunit wala pa ring malinaw na paliwanag kung bakit siya ikinulong. Pag-aalala naman ngayon ng pamilya ni Naku ay ang kalagayan nito sa loob ng kulungan, kaya dumulog na rin sila sa Filipino community sa Amerika para mabigyan ng legal at financial support. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang ICE, gayon din ng ilang ahensya at kagawaran ng bansa ukol dito. At sa iba pang balita, iniulat naman ng mga otoridad sa Nepal na kasalukuyang pumalo na sa mahigit 380 katao ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring flash flood at mudslide. Habang aabot naman sa 1,000 ang nawawalang individual, naanalay malaki ang posibilidad na karamihan sa mga ito ay natabunan na ng putik, bunsod ang hindi inaasahang lakas ng baha. Unang kinumpirma na Malacanang na walang Pilipinong nadamay sa nangyaring sakuna, ngunit kagabi lang ay naglabas ng listahan ng Nepal Tourism Board ukol sa mga turistang nawawala kung saan kabilang na ang isang Pinoy. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May mahalagang international campaign ng Gilas Pilipinas at Philippine Women's National Football Team habang itinutuloy nila ang kanilang mga laro sa Asia. Unang sasabak ang Gilas Pilipinas kontra Jordan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong araw, habang magpapatuloy naman ang kampanya ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa bansang Japan. Ang mga detalye sa kanilang mga laban sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Mahalagang laban ang haharapin ng Pilipinas at Gilas Pilipinas habang magpapatuloy ang kanilang mga kampanya sa mga pangunahing international tournaments sa Asia. Haharap ang Gilas Pilipinas sa isang mahalagang laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Magsisimula ngayong araw ng Biyernes. Makakalaban ng Pilipinas ang Jordan sa pagbubukas ng second round, bitbit ang 2-4 win-loss record mula sa unang yugto. Kailangan ng Gilas ng malakas na simula sa second round upang mapalakas ang pagkakataon nitong makapasok sa FIBA World Cup sa ika-4 na magkakasunod na
na edisyon. Wala si Justin Brownlee sa koponan habang nagre-recover mula sa injury, kaya all-Filipino lineup ang sasabak laban sa Jordan. Kasama sa roster si Kai Soto na nagbalik sa national team matapos ang halos 2 taong pagkawala. Kasama sina Justin Baltazar, AJ Edu, Juan Gomez Del Llano, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Troy Rosario, Scotty Thompson, Carl Tamayo, at CJ Perez. Ayon sa report, mahalaga ang pagbabalik ni Soto sa Gilas, lalo na sa frontcourt kasama si Edu at veteran bigman Junmar Fajardo. Ayon kay head coach Tim Cone, malaking dagdag sa lineup ang kombinasyon ni Soto at Edu dahil sa kanilang size at versatility. May option din ng Gilas na gamitin ang dalawa bilang forwards, depende sa matchup at sa kailangan ng koponan sa bawat laro. Samantala, pagdating naman sa football, sasabak ang Philippine Women's National Football Team sa 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Layo ng Pilipinas na lampasan ng quarterfinals finish nito sa nakaraang Asian Games. Kabilang sa roster na inununsyo ng Philippine Football Federation noong Miyerkules ang mga FIFA Women's World Cup veterans na sina Hailey Long, Olivia McDaniel, Sophia Wonch, Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu, Angela Bear, Reyna Bonta at Isabella Pasion. Makakasama rin nila ang mga batang malalarong sina Mali Ramirez, Alex Carpio, Megan Murray, Gabby Rourke at Aiselin Sia. Nasa isang grupo ang Pilipinas kasama ang Hong Kong at China na parehong itinuturing ni head coach Mark Torcaso bilang mahirap na kalaban. Ayon kay Torcaso, napakaliit lamang na agwat ng Pilipinas at Hong Kong nang sila ay magtagpo sa qualification para sa Asian Cup, habang alam din ng koponan kung gaano kalakas ang China. Dahil hindi pasok sa FIFA International Window ang Asian Games, hindi makakasamang ilan sa regular players ng Pilipinas. Sa halip na ituring ito bilang hadlang, gagamitin ni Torcaso ang kampanya bilang pagkakataon para masubukan ng mas batang malalaro at palawakin ang depth ng national team. Layon din ng coaching staff na magbigay ng pagkakataon sa mga bagong manlalaro na mapatunayang maaari silang maging bahagi ng koponan sa mga susunod na international kompetisyon, kabilang ang World Cup campaign sa susunod na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan na sa ating pagbabalik ang good news ng mag-asawang Alex Gonzaga. Akala ko Alex Ayala, Alex Gonzaga pala. At ang Mikey Morada, tutukan. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagkilos protesta ang grupong Kadamay at ibang organisasyon upang ipanawagan ang pananagutan ng pamahalaan sa mga nangyayaring pagbaha sa iba't ibang lugar. Nakatutok si Tina Nolasco. Hindi nagpatinag sa buhos ng ulan ng grupong Kadamay kasama ang iba't ibang organisasyon at itinuloy ang kanilang kilos protesta ngayong Biyernes. Layunin ng pagtitipon na muling iapela ang agarang pananagutan sa gobyerno kaugnay ng mga naranasang pagbaha dulot ng kamakailang mga pag-ulan. Sigaw ng mga ito, malinaw na malinaw ang kapabayaan ng administrasyon kaya lubog sa baha at utang ang bansa. Idinaan din ng ilang mga nagpoprotesta sa kanta ang kanilang panawagan at hinaing sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itaas ang kamao, ibigwas ang tibayo. Itaas ang kamao, ibigwas ang tibayo. Imperialismo, puro kapitalismo, feudalismo, si Marcos mismo, ay bulok na estado. Salamat. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsagawa ng libreng speech therapy ang Northern Samar Local Government para sa mga batang may tuturing na neurodivergent. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Kasalukuyan na ginagawa ngayong araw dito sa lalawigan ng Northeast Samar ang occupational speech therapy. Dumating kahapon na 14 na therapist mula sa Techniques That Works Therapy Center at ang Care Learning Center bilang paghahanda sa nasabing aktibidad. Ang team ay nagkaroon kahapon ng courtesy call kay Northeast Samar Governor Harrison Chuan sa Kapitulyo. Napag-alaman na Cebu ang pinakamalapit na lugar na nag-o-offer ng ganitong serbisyo at ang pinakamurang halaga ng bawat sesyon ay pumapatak sa 4,000. Isang pagpapasalamat naman ang ipinahayag ni Governor Harrison Chuan dahil marami ang mga magulang at tagapangalaga na piniling ipa-assess ang kanilang mga kabataan para sumailalim sa interbensyon at libre ang nasabing serbisyo. Inaasahan naman ang pagdalo ngayong araw sa nasabing session therapy ang mga magulang, guro, child development workers, youth leaders at mga advocates. Makakatulong ang aktibidad upang mas maintindihan pa ang mga hamon na kinakaharap ng mga neurodivergent children at mga therapy interventions at estratehiya na makakatulong sa mga bata. Ang seminar ay mula ngayong araw, Agosto 28, simula alas 8 ng umaga sa ibabaw hall ng Kapitulyo. Ang maaaring sumalang sa nasabing sesyon ay mga batang edad 2 hanggang sa 13 taong gulang. Ang nasabing speech therapy medical mission magtatapos sa Agosto 30. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 100 persons deprived of liberty o PDL sa Davao City Jail Male Dormitory ang nakinabang sa libreng legal assistance at consultation na isinagawa ng mga abogado ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter. Agosto 27, 2026, isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng National Synchronized Jail Decongestion Activity na layong mabigyan ng mas malawak na akses sa serbisyong legal ang mga PDL at makatulong sa mga hakbang upang mabawasan ang overcrowding sa mga jail facility. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, bahagi na ng programa ang pagsusulong sa karapatan ng mga PDL na magkaroon ng akses sa legal na serbisyo at mapalakas ang mga programang nakatuon sa kanilang kapakanan at mabilis na pag-usad ng kanilang mga kaso. Pinangunahan ng IBP Davao City Chapter ang pagbibigay ng libreng legal consultation katuwang ang Welfare and Development Unit at Paralegal Unit ng Davao City Jail Male Dormitory. Sa pamamagitan ng aktibidad, nabigyan ng pagkataon ang mga PDL na direktang makonsulta ang mga abogado hinggil sa kanilang legal na usapin at estado ng kanilang mga kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto ng tropa ng Infanta Police ang kanilang top foremost wanted person alas 3:10 ng hapon sa may boundary ng Infanta at Santa Cruz Zambales kahapon ng hapon na isang 41 anyos na lalaking mangingisda na residente ng Infanta, Pangasinan. Batay sa ulat ni Infanta OIC Chief of Police Captain Philip Bili, joint operation ang kanilang tropa at Santa Cruz Zambales PNP, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1 ng 105th Company ang pagkadakip sa akusado sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Burgos, Pangasinan sa kasong act of lasciviousness 2 counts na pinagkalooban ito ng piyansa ng 180,000 pesos each count para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Infanta Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, RH32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagtibay ng PNP Camp Roberto Cangloyong Paloliti ang koordinasyon nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kapayapaan, seguridad at kaayusan sa Eastern Visayas. Ito'y kasunod ng courtesy visit ng mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform DAR, Department of the Interior Local Government DILG at Department of National Defense DND kay Police Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Sa naturang pagpupulong tinalakay ng mga opisyal ang mga usaping may kaugnayan sa peace and security, public safety at good governance sa reyon. Layunin din ng courtesy visit mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang mas maging maagap at may koordinasyon ang pagtugon sa mga nangangailangan na at pangailangan at mga problema ng komunidad sa Eastern Visayas. Ayon kay General Kapoy, mahalagang matibay na interagency partnership para sa mas epektibo at nagkakaisang serbisyo publiko. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32
Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sports, pag-serve sa isang cafe at hanggang sa kalsada, tila sinakop na ng mga robot. Tampok kasi muli sa bansang China ang pagtatalaga ng mga robot cops o robocops upang manita ng mga motorista na lumalabag sa batas trapiko gaya ng hindi pagsusuot ng helmet. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Nagpakalat ang robot cops o tinatawag na robocops ang bansang China para manghuli ng mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Sila ay pinakalat sa eastern city ng Hangzhou kung saan may tangkad na 6 inches at kaya nila manghuli ng mga e-rider na walang helmet. Kaya rin nila mag-issue ng warning at sumenyas na kasabay sa mga traffic light. Sila ay gawa ng tech firm ng Subcon Information na layong gawin ng karaniwan at naulit na trabaho ng mga polis pagdating sa mga trapiko. Upang magawa ng wasto ay meron itong mga kamera, radar at onboard computing upang mabilang mga pasaway na rider na walang helmet, mga e-bike driver na may angkas at mga sasakyan tumitigil sa markadong linya at mga lumalabag na pedestrian. Sa kasalukuyan, 15 robocops ngayon ang nakakalat sa Hangzhou na nagsimula noong Mayo. At ayon sa kumpanya, ay nakapag-issue ito ng higit 170,000 na warnings at napababa rin naman nito ang kaso ng helmetless riding at mga sasakyan lumalagpas sa stoplines ng higit 40%. Paglilinaw naman ng kumpanya ay wala pang kakayahan ng mga robocops para sa physical arrest o mang-aresto ng mga pinaniniwalang lumabag sa mga batas trapiko. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, officially a mom na ang aktres at vlogger na si Mikey Morada. Ang kanilang little bundle of joy nilipas City Vice Mayor Mikey Morada o dapat at vlogger na si Alex Gonzaga. Ayan. At ang kanilang little bundle of joy nilipas City Vice Mayor Mikey Morada, isang baby boy. Narito ang report ni Showbiz Angel. Isinilang na ni Alex Gonzaga ang kanilang first baby ni Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Sa ulat ni Showbiz Talk Ganern host Gorgie Rula sa pep.ph, kinumpirma mismo ni Mami Penti ina ni Alex na nanganak na ang actress-vlogger ng isang baby boy. Pinabulaanan naman ito ang haka-hakang kambalang isinilang ni Alex. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye sa social media ang first-time mom. Ngunit batay sa huli nitong post ang Martes, kalakip ang ilang photos mula sa isang maternity shoot na kasaad sa caption na mamimiss niya raw ito sa loob ng kanyang tummy. At say pa ng aktres, it was like having our own little world. Marami namang fans ang natuwa para sa mag-asawa at sa kanilang tinawag na tila online pamangkin. Kung matatandaan, 3 beses ding nakunan si Alex Gonzaga bago dumating ang kanilang first baby. Habang last June ang mag-organisa ang kanyang ate na si Tony Gonzaga ng isang baby shower. Para sa MBC TV Network News, at Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.